Ang dinidiin po natin ngayon, pwedeng-pwede at dapat na ipatawag halimbawa ng ombudsman itong si former Yusek Bersamin at di hingi na sa kanya ang kanyang cellphone at magkaalaman tayo. Ayan na, may text message si BBM, may text message si Bersamin, Merese, may ebidensya na. Ano ang nasabi ng inyong Auntie Claire? Ito'y pakinggan nyo. Sandali, si Cookie lumabas, pero si Auntie Claire ang gusto natin. Ang Malacanang tumanggi ng sagutin ng mga paratang laban sa Pangulo. Nakita niyo na po ba yung communication? Nakita nyo na po ba ang communication? Aba, hindi pa. Bakit ka malungkot, madam? Malungkot. Itong si Auntie Claire, kasamang makukulong dahil sa kanyang kasinungalingan. Ayan na po mga kababayan. Isang magandang araw muli, maligayang pagbabalik dito sa ating channel. Medyo natagalan po tayong nakabalik, pasensya na po kayo, pero ang mga balita po kasi talagang hindi po nag-iintay. Ito pong matinding revelasyon, at ito pong susi para matanggal, masibak, mapatalsik at makulong itong si Marcos Jr. Nandito na po mga kababayan, kailangan po natin itong iiko sabay-sabay. Huwag po tayong titigil dito dahil nakikita nyo po ang itsura ng inyong Auntie Claire. Malungkot na po dito kabayan dahil alam na po nila na mayroon po itong katotohanan. Ngunit pilit in denial mode ang mga kanahan. Anyway kabayan, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at sa mga basher, mga troll at mga kakamlista. Yun, kakamlista na sila ngayon kasi kakamping at dilawan at loyalista nagsama na kaya kakamlista na sila ngayon. Pare-parehas lang naman yan. Dalawa lang ang kulay niyan, dilaw at saka puti. Ay, dilaw at saka pula. Tae. Sorry po sa mga kumakain. Anyway, kabayan, sayang ang bayad. Sayang ang wrinkles pagka hindi tayo tatawa. Kaya ituloy natin. Ituloy na po natin itong matinding balita na pinasabog, kabayan. Nito po, nitong ni Bersamin na po mismo. At nag-ugnay-ugnay na po, ito na ang hinahanap ng taong bayan. At perhaps, ito na rin po ang hinahanap ng inyong Auntie Claire. Sapagkat ito pong maliwanag na paper trail, ebidensya. Yung mga ebidensya noon na tinuturo ng mga Diskaya, ni Sergeant Gutesa, ni Zaldico, ebidensya rin po yun. Yun po ay actual na mayroon silang knowledge. Evidence din po yun. Diba? Ito naman, ngayon, mayroon ding evidence, paper trail, palitan na po ng text messages. Napakatitibay na po nitong mga kababayan. Kaya kung mag-iisip tayo ng malalim, mukhang itong si Marcos Jr. ay matindi na po ngayon ang nararamdamang trauma or isip. Kaya baka hindi natin alam, baka ma-overdose na ito sa kakaisip. Hindi ko alam kung anong iniisip niyo tungkol sa overdose, Kakaisip, ma-overdose na siya sa kakaisip, Dahil nga po sa dami-dami na po na naglalabas ang ebidensya, hindi ko alam kung saang anting-anting or anong anting-anting ni President Marcos Jr. na sa sobrang sipag niya, hindi na po natutulog, plus kinakaharap niya pa itong napakatitibay na mga ebidensya. Sa tingin nyo kabayan, ako talaga nagtataka Dahil tayo ay galing Samar. Marami din po dyan mga anting-anting di umano. Nung tayo bata pa, naniniwala tayo sa mga ganyan. Ngayon, napaisip ako, mukhang mas matindi yata ang anting-anting nito ni Marcos Jr. Dahil mukhang hindi siya tinatalaban ng lahat ng ito. Ang malupit dito ang stress, kabayan. Ito na. Puntahan natin ito pong pagbasa. Binasa po kung ano ang laman nitong text messages na matibay na ebidensya laban dito kay Marcos Jr.
May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tino na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Nako, yan na. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Kaya naman pala, mabilis nilang pinatay agad mga kababayan ng impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. Kasi kung buhay po yun at hanggang ngayon, nananatili pa rin dyan, abay, magiging supplemental affidavit, supplemental evidence po ito. Nagkataon, wala na po. Hindi na po ito hindi na ito kaya ng School Bocal University para pagtakpan, mga kababayan. Hindi nila kaya ito. Napakabibigat mo nitong ebidensya. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo Ayun na. at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan. Personal runner, mga kababayan. Ito yung mga direkta talaga, personal, bagman, di ba? Ito yung mga magkukunik-kunikta eh. Katulad kay Gutesa, siya yung maaaring bagman ni Saldico dahil siya mismo inamin niya na siya nagdadala ng mga maleta. Di ba? So bagman, utusan, inuutusan siya. Papunta nga doon sa Malacanang yung ibang dinadala nila, di ba? Sa abing kay Gutesa. Tapos dyan sa Tamarin, sa Forbes Park. Bagman Bersamin, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara Residence. Okay? Ayan mga kababayan, no? Tapos na po ang delivery, dadalhin sa Nara Residence yung 2 billion. Di ba ga nabanggit yan ni Saldico? Di ba ga nabanggit yan ni Gutesa, yung Nara Residence na yan? At ganyang kararaming pera ang dala-dala na dyan. So, kunik-konektado na po ito, kabayan. Napakatibay na po nitong ebidensya. At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayan mga kababayan, pwedeng-pwede daw ibangga ito. No, itong si Bernardo, pagkakaalam natin, kasama ito ngayon sa Witness Protection Program ng DOJ, di ba? So kita nyo na yung kinuha nilang Witness Protection Program, ha? Ito yung parang, kung nakikita natin mga kababayan, itong mga diskaya, ito yung may mga hawak na ebidensya na magdidiin kay Martin, no? At perhaps baka mapunta pa sa Malacanang, pero inayawan nila. Ito mga kababayan, dahil ang mga diniin nito, hindi naman po sila di ba? So ngayon, ito ngayon ang kanilang kinuhang state witness. Pero kahit ito man ang kanilang state witness, mga kababayan, konektado, pwedeng ibangga itong sinasabi ni Bersamin dito. Kaya yari talaga sila dito, kabayan. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van, di ba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tino, isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apo. Well, you know,
it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. Ayon pa kay Tinio, alam rin daw ito ni Representative Egay Erice at iba pang kongresista. Sinisikap naming kumpirmahin ito kay Leviste. Pero ipinadala lang niya ang kanyang social media post na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tinio at Egay Erice. Sa isa namang Tugma, kabayan, di ba? Tugmang-tugma, no? Panuorin na lang ang mga pahayag nila. Ito na yung sagot doon sa tanong kung pwede din ba nilang makita, no? Kasi ang sagot ni Tinio, mas maganda si Representative Leviste mismo ang nito kasi siya mismo ang pinagtiwalaan nitong ni Bersamin, di ba? Na sa kanya maglahad nitong text messages nila ni BBM mismo at ni Marcos Jr. I mean, BBM Marcos Jr. isa lang pala, sorry. Nalito ako doon. Anyway, yan mga kababayan, pagdating dyan, ang mangyayari, huwag kayong malilito ha, parang nagpapasahan sila or parang nagtuturuan sila kung sino ang tatayo para sa kanila. Hindi. Isa lang itong strategy para sa akin, Kasi nga po, itong Malacanang, masyado itong tawag nito, yung talamak sa panghigipit. Once na mayroon kang ilabas, lalo na pagka Duterte side ka, kabayan, markado kang Duterte side, katakot-takot na pangahalukay, panghahanap ng mga kaso laban sa'yo para mapirwisyo ka, para tumigil ka doon sa pagbubulgar. Now, this time, dito naman sa kay Leviste, ay, di ba, naalala yung si Leviste, bagamat hindi siya talaga markadong Duterte supporter or Duterte ally, pero anong nangyari? Hinalukayan siya ng tungkol dito sa kanyang company. Alam na natin ang kwento dyan. Ngayon, para hindi na siya masyado madiin, kumunga siyang nilapitan nitong pangalan nito, ni Bersamin, i-shinare niya naman to kila Congressman Egay at saka Congressman Tinio. Now, bakit niya kailangan ito i-share? Para at least marami na silang makaalam, no? Ng mga congressman. At bakit naman dito pa sa mga leaning to ng dilawan, sila Tinio, tsaka si Egay, di ba? Kahit papaano itong si Tinio at saka si Egay, lalo na si Congressman Egay, kumbaga lumalabas na neutral at may prinsipyo pang dilawan. Hindi lang itong kay Tinio, wala lang ako ditong pilit kay Tinio, pero kay Egay, kahit papaano, may nakukuha pa akong believe, may neutrality pa sa kanya. Now, bakit sa kanila? Kasi nga, sila, hindi naman sila kayang-kayang birahin nitong administrasyon. Gets nyo na, kabayan? Di ba napakaganda ng strategy? Napakatalino nitong Leandro Leviste. Kasi kung sinarili lang niya ito, inilabas niya na kaagad. From there na binigyan siya ng ni pangalan nito ni Bersamin, no? Nang ganon, mayroon nakakuha na naman akong ebidensya. Ito na naman, labas naman ng kaagad. Di ba? Kita nyo nung nangyari sa kanya noon, tungkol dito sa Cabral Files, anong ginawa sa kanya? Sunod-sunod ngayon ang banat sa kanya, di ba? Tama hindi? Di ba? At pinaghinalaan pa natin, mukhang isa ito sa mga na-pressure na pupirma sana doon sa impeachment, mag-i-sponsor doon sa ikatlong impeachment sana na final nila Congressman Mike Defensor, di ba? Yun ay hinala natin. Kaso nga lang, syempre, dahil nga na pressure, kaya bawas pressure ito plus another kalaban ng Malacanang. Good strategy pa rin ito. At least mga kababayan, andyan pa rin si Leviste at kasama pa rin ito. Sama-sama pa rin tayo para alamin talaga ang buod ng malaking issue laban dito kay Marcos Jr. dahil ito yung ebidensya. Dapat tayo dito magkaisa. Magkakaiba man kulay, sino man ang pinagbigyan nito, pinagtiwalaan, importante kabayan, totoo ang lumalabas ngayon. At yan ngayon ang hindi kayang pasinungalingan nitong Malacanang. Denial lang sila, pero kung
hindi pala ito totoo at naninira lang pala itong congressman na ito, Igay, Libeste, at itong si pangalan nito, si Tinyo, ba't hindi kasuhan ng Malacanang? Gets nyo, kabayan? O, tuloy natin. Tuloy natin. Text message. Kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Leviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy, kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Taal, Batangas. Kabayan, may takot talaga. Ikaw ba naman, Pangulo mismo babanggain mo? At saka tingnan nyo ha, pati yung uncle niya na executive secretary, kumbaga little president ni Marcos Jr., si Bersamin, yung uncle niya or lolo niya. Di ba sinibak? Hindi alam sinibak? Dati pa yung justice, Chief Justice yata si Bersamin eh. Dati pang justice, little president, kung maturingan yan, executive secretary ka eh. Di ba? Pero, sinibak ng ganun-ganun nang hindi niya alam. Di ba napanood natin noon, sinabi mismo ni Bersamin na, wala akong hindi ko alam na resign ako, kaya lang mayroon sa akin tumawag. Sino naman yung tumawag na malaking tao? Na pinaghinalaan, isang oligarko, kabayan. Dahil wala namang mas mataas pa kay Bersamin kung hindi si Marcos. At wala naman maaaring mas mataas pang tao kay Marcos, kundi maaaring isa sa mga oligarch na kanilang crony. Di ba? Kunik-kuniktado ito, kabayan. Now, bakit ganito yung nangyayari strategy? Ha? Kasi nga, katulad kay Saldico, sa kanya din position, sinasabi niya, bago man lang ako mamatay, or bago man lang nila ako ipapatay, or bago man lang ako, anong mangyari sa akin, mailabas niya ito lahat. Mga kababayan, same pattern ang nangyayari. Nakita nila ito kay Gutesa. After ni Gutesa humarap sa hearing, nasaan na si Gutesa? Sige nga, nasaan na si Gutesa? Hindi na natin makita, kabayan, di ba? At ang huli nating impormasyon, sinasabi ni Congressman Mike Defensor na si Gutesa daw ay hawak ng dating niyang mga kasamahan at mukhang hostage na. Di ba? Ngayon, si Saldico, ano rin nangyari? Di ba? Ito ngayon, si Bersamin. Si Libeste. O, itong si Tinyo, itong si Igay, hindi nila kayang gipitin dahil kahit papaano, kakampi din nila ito, di ba mga kababayan? Di ba nga yung mga dilawan, nakikipagsabwatan na, nakikipagkampihan dito sa Marcos, nakikipag-alay sa ngalan ng pangarap din naman ng grupo ng mga dilawan na mayroon silang mai-look or mabigyan ng basbas ni Marcos sa machinery pagdating ng 2028. Ganyan po ang labanan dyan, kabayan. O, tuloy pa natin. Ipinakita pa raw sa kanila ni Leviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado. Nais ngayon ng Makabayan Block sa Kamara na maggamit ang mga ito sa mga investigasyon. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. In-explore po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Hindi na raw bago ang mga intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Para sa GMA Integrated, Hindi talaga bago kasi kuniktado Auntie Claire. Hindi bago. Kasi dati, naghahanap kayo ng mga paper trail, naghahanap kayo ng mga ebidensya, naghahanap kayo ng collaboration, di ba? Ngayon, ayan na. Nagko-collaboration na, nagko-collaborate na lahat. May paper trail na, may mga witnesses na, may mga ebidensya pa, may text messages ngayon, at malapit na malapit ito sa iyo mismo. Kaya ngayon, maganda ito.
tama ito. Good, bagong development ito. Sabi nga nitong mga bilawan na mga mga makakaliwang kongresista, bagong development ito. At dapat isama ito sa mga investigasyon. Para lalo pa natin mga kababayan, hindi kalimutan itong flood control corruption na nangyayari sa ating bansa. Kasi ito talaga ang main issue. Wala na po akong ibang rito kabayan. Kumunoy po itong Marcos Jr. dito. Nasa kumunoy na po ngayon. Hindi na po siya pwedeng makatakas dito. Never na po ito niya matatakasan. Unti-unti na lang niya itong gustong maiwasan. At gamit ang kanyang power pa ngayon kasi nasa kapangyarihan pa siya, pipilitin talaga nilang makatakas. Pero ang tanong, tayong taong bayan, papayag ba tayo? Ngayon, ito. Diba, ganyan sinasabi niya, nasa ng ebidensya, pero nakita na nga ni Congressman Igay at saka Congressman Tenyo, diba, nakita na nilang dalawa. Tapos, tinatanong naman nila, kung pwede ba makita, sabi ng mga reporter, sabi naman ng tinanong nila kay Libiste, sabi naman ni Libiste, panuorin nyo na lang, pakinggan nyo na lang ang inilalabas ni Congressman Igay at saka ni Congressman Tenyo. Kaya yun, nagko-corroborate, nagdudugtong yun. Ibig sabihin, kung ano ang sinasabi ni Tenyo at saka ni Igay, yun yung galing sa kanya at galing kay Bersamin Kabayan. Kaya ngayon, hindi na nila ito matatakasan. Gustong palutangin ng ilang kongresista si dating Undersecretary Adrian Bersamin para bigyang linaw ang mga text message umano nila ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga kickback. Narito ang express report ni Marian Enriquez. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat imbestigahan at ipatawag ng Ombudsman si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Kaugnay ito ng mga nakita niyang screenshots ng palitan umano ng mensahe ni Bersamin at ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad sa mga mensahe ang umano'y pagtanggap ni Pangulong Marcos ng 8 billion pesos na kickback at may computation pa raw kung paano ito ginasta noong 2025 midterm elections. Kwento ni Tino, ang lahat ng nalalaman niya tungkol dito ay galing kay Batangas Representative Leandro Leviste. Pinakita pa raw ni Leviste ang umano'y CCTV footage ng pagpunta ni Bersamin sa bahay niya para gawin ang umano'y salaysay o video affidavit. Pupunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information. Bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, no? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. That was the objective. Pero aminado Sandali, kabayan, eto. Manawagan din tayo ngayon. Bukod kay Boyeng Rimulya, Pinky, galagwalaw, pagalawin mo yung baso ng Blue Ribbon. Ano yan? Sadya mo bang kinuha yan para lang patulugin? Para patahimikin ang investigasyon ng flood control? Senator Pinky, baka naman. Senator Pinky, galaw-galaw. Mayroon pong bagong development ngayon ang kasong ito. Ipatawag mo na ito. Si Tenyo, si Congressman Tenyo, Congressman Egay, Congressman Leveste, at itong si Bersamin. Malaking development ito. Kung ikaw dyan, Pinky, hindi ka talaga or independent talaga ang Senado, ngayon mo patunayan. Patunayan mo yan na hindi kayo dyan sumusunod sa kumpas ng Malacanang, Mr. Pinky. Kasi pag hindi ka dito kumibo, ibig sabihin, kasangkapan ka para patahimikin lahat itong mga nagsisiwalat na mga ebidensya. Sumasambulat na po ngayon ang ebidensya, Mr. Pinky. Hindi na po ito basta-basta. Ayan na po, oh. Paano mo papasinungalingan? Dugtong-dugtong eh. May mga petsa, oh. May CCTV, oh. May mga sulat, may text message. Pumunta mismo sa bahay.
Lahat ng ito ay pa-subina mo, Mr. Pinky. Huwag mong sabihin, wala itong kwenta. So, ibig sabihin, itong si Ega Erese, congressman, at saka itong si Congressman Tinio, Congressman Libeste, at si Bersamin, walang kwentang mga tao. Kung babaliwalain mo lang ito, Mr. Pinky, papayag ba dito taong bayan na ganito na lang itong Blue Ribbon Committee? Wala siyang pakialam? Bago pong development ng mga kababayan eh. Di ba? Ipatawag mo ito. I think si Congressman Leandro Libestic, willing na willing pumunta yan. Di ba? Official nyo lang ipatawag, Mr. Pinky. Huwag ka masyadong pahalata na may kumpas sa'yo Malacanang. Kasi pagka hindi mo ito gawin, aba obvious na may kumpas sa'yo Malacanang. At saka itong si Coking Ridon. Coking Ridon, di ba isa ka sa mga nagbida-bida noon, naggumawa-gawa ka ng investigasyon. Ito, may bagong investigasyon, no? Mga kasamahan mo na mismo ang nagre-rebel. Huwag mong sabihin na, ano lang ito, mga herse-herse. Oo nga, herse-herse, pero nakakasira ito ng puri. May puri pa ba si Marcos Jr.? Nakakasira ng puri ito ni BBM. So, anong gagawin mo? Ano mo na lang ito, kumbaga, sasabihin mo na lang, paninirang puri yan. So wala na, wag nyo nang pakinggan. Paninirang puri lang naman, baliwalain nyo na lang. Ganun lang ba yun? Kabayan, papayag ba tayo ng ganun? Papayag ba tayo ng ganun? Paninirang puri pala, hearsay lang pala. Ito, bakit hindi nyo kasuhan itong mga kasamahan ninyo? Gets nyo, kabayan? Pupapayag na lang kayo ng ganun. Sana may mga abogado pa na may concern. Sana mayroon pa tayong ibang mga kababayan na may malasakit pa sa ating bayan na magkusa naman, kusang palo. In aid of kusang palo. Mayroong alam mo, naku po, kung ako lang siguro may kapangyarihan, mayroon akong pera, may koneksyon, lalo na kung naambunan ako siguro ng yung mali-malitang basura. Di ba? Ay, 3-10. Ang dami kong mapapailan ng kaso. Kaso na po ito, mga kababayan, oh. Oh. Di ba? Ay, nako. So, pag hindi nyo ngayon patawag ito, ano ibig sabihin, Pinky? Lumalabas, tatanggapin mo yung kritisismo ng taong bayan na mukhang kasangkapan ka para patahimikin itong investigasyon ng flood control. Pero pag pinatawag mo ito, make sure ipatawag mo si Bersamin. At ipatawag mo si Congressman Libiste. Silang dalawa dapat nandyan. Para malaman kung totoo ang kanilang sinasabi. Pero pag hindi, alam na natin. Ibig lang sabihin yan. Do si Tinio, hearsay o sabi-sabi lang ang lahat ng kanyang revelasyon. Pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, may hearsay pero may bahagi rin na may physical evidence. Oo nga. Hearsay nga. Pero may physical evidence, may pinakita nga sa iyo eh. Hindi ba Hindi ba ebidensya yun? Tangible na nga, nakita mo nga eh. So, ikaw na mismo, kaya nga mayroong tinatawag na eyewitness eh. Nakita mo, nawitnessan mo yung pinakita niya. Pero nang matanong si Tinio, bakit hindi nila ito isinama sa impeachment laban sa Pangulo, lalo kung direkta nitong isasangkot si PBBM, sagot ni Tinio, atras abante raw si Libiste. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Libiste. No? So, everyone knows about his issues with yung kanyang solar companies, di ba, na under scrutiny ngayon ng Department of Energy. According to him, he would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Tingin ni House Committee Yan sinasabi ko sa inyo kanina pa mga kabayan. Na sinasabi ganito ni Tinio, itong si Congressman Libeste, mayroon din siyang personal na para bang interest, no? Kasi nga mayroon din tira sa kanya. Yun na nga sinasabi natin, kinakalkalan. Kaya nagdadalawang isip ito ngayon si Libeste.
ito lang naman ang problema ko kay Libeste. Bata pa kasi talaga. Kumbaga, hindi naman mahina. Nagpapasalamat na ako rito kay Libeste, kaya lang bata pa talaga. Bata pa talaga. Pag bata pa talaga, katulad niyan, yung kanyang nanay, isang senador, matagal ng senador, pero ano bang naano natin? May marka ba na nagawa para sa taong bayan ng kanyang nanay? Siguro, ako lang ha, ito na siguro ang magmamarka sa inyo. Alam mo, habang tinitingnan ko itong mga pangyayari, mga kababayan, mayroong na-reveal na sekreto na pangyayari para sa akin. Ito yung sekreto ng mga Duterte. Ibulong ko sa iyo kung ano yan. Ang sekreto ng mga Duterte, kaya kahit anong laban, tumatayo sila. Pansin nyo, BP Inday Sara, mayroon siyang leeway. Mayroon siyang, di ba, na hindi na lang siya kumibo. After all, siya naman ang nagpapanalo dito kay Marcos. Kung hindi siya sumama sa unity team kay Marcos, talo naman yan, di ba? Doon pa lang sa puntong yun. At dati nga, may pronouncement pa si Marcos, BFF niya si BP Inday. At may malaking utang na loob sila sa mga Duterte. Kaya, kung ito pa lang inisip ni BP Inday, napaka gaan ng buhay bilang isang Vice President. Hindi lang ako kikibo sa mga pangyayaring lahat ng pagnanakaw nitong ginagawang Marcos na to at ng kanyang mga kasabwat, mga alipures. Sarap buhay namin. Hindi mapupunta sa dahig si Duterte, si tatay to, sa tatay niya. Pero hindi. Hindi rin yan ang sekreto. Ito ang sekreto, kabayan. Ang sekreto ng mga Duterte kung bakit hanggang ngayon patuloy silang sinusuportahan ng taong bayan. Kasi maliwanag na kahit anong ipukol na issue sa kanila, mataas ang kanilang noo na naipagtatanggol nila. Pero, sorry to say, sa iba, katulad nitong ni Libeste, hindi ko naman sinasabing guilty si Libeste dito sa binibintang sa kanya, no? Tungkol dito sa issue sa kanya. Pero, labas sa mga Duterte, pagka mayroon ng kinounter na, halimbawa, nagdadaldal ka ngayon, sinasabi mo, ganito, ganon, may corruption. Pag binalikan ka ngayon, katulad dito ni Marcos Jr., tiklop ka na. Bigla ka nang manghihina. Bigla ka na ngayong ano. Bakit? Kasi may bala rin sa'yo si Marcos Jr. May bala rin sa'yo. In short, perhaps, may bagahe ka. Kaya yung bagahe mo na yun, hindi mo kayang mabuhat. Yun ang ginagamit laban sa iyo. Kaya instead na mayroon kang katotohanan, may mabigat kang ebidensyang bitbit, hindi mo kayang ilabas. Dahil mayroon din siya yung ilalabas. At yan naman ang kaibahan ng mga Duterte. Pinagtangkaan nila si BP Inday, pero hindi umubra. Ano yun? Iyan! Yung 125 confidential fund. Na-remember, nagigits ninyo kabayan, naalala ninyo, balikan ninyo. Pinain, tanim, para may bala sila, tanim bagahe kay BP Inday. Kaya lang, tumanggi si BP Inday. Matalino. Alam niya ang batas. For the future, nakita niya na ito na maaaring gamitin laban sa kanya. Kaya lang, dahil nga malinis sila, plus matalino pa, laban tayo kay si Huda.
ang tatay niya mismo dalhin sa dahig, pahirapan ng buong pamilya. Hanggang ngayon, mga kababayan, ang banta sa mga Duterte, walang makatakbo. Di ba? Saan ngayon umaasa ang mga Duterte? Sa taong bayan at sa kanilang prinsipyo. Matatag ang prinsipyo nito dahil alam nila na hindi nila ginagawa ang mga binibintang sa kanila. Kaya kahit ano pang itambak sa mga ito, patuloy po silang aangat at aangat. Hindi po sila basta-basta babagsak. Iyan ang sikreto ng mga Duterte, mga kababayan. Pansinin ninyo, lahat ng mga nag-iingay, naalala nyo ba yung parang nigas kugon lang, pag nasalita itong ganito, nigas kugon lang. Ito hindi ko naman inaano sa para bang pinapatabangan ko yung mga follower or mga fans ni Congressman Libeste. Pero may bala sa kanya itong tungkol sa kanyang negosyo. Di ba? Pero kung wala yan, siguro mga kababayan, ay naku, all out ito. Maniwala kayo, all out yan. All out yan. Labas lahat yan, mga kababayan. Matik yan, hindi niya na yan pagpapakawalan. Hindi niya na yan papakawalan, mga kababayan. Ganyan yan. Kilalanin muna natin to si Bersamin, mga kababayan. Sino nga ba itong si Bersamin, ha? Sana wala itong copyright. Ang pera, no? Na i-deliver Dadalhin na. natin sa 2 billion, dadalhin sa 2 billion sa Nara Residence. Cash delivery. Tugma ito doon sa nauna ng siniwalat ni Sergeant Gutesa, Saldico, na mga pera. At itong si Bersamin. Ito na po, mga kababayan, ha? Ito pong Bersamin na ito, no? Talagang tugma, mga kababayan, no? Ang mga priority bills ng administrasyon, siya talaga. Naku, kabayan, ito na talaga yun. Alam nyo, hindi natin kayang pilitin itong si Bersamin, Adrian Bersamin. Hindi natin kayang pilitin. Pero kaya natin paggalawin ang baso kay Bersamin. Marami sa atin mga supporters, marami dito, matatanda na. 60, 70, 80 ang mga edad na ng aking mga viewers. Wala nang kakayahan sumuporta. Alam nyo? Yuko, tingala. Panalangin lang kayo na kilusin ng taas ng Diyos itong si Bersamin na maglakas ng loob, makahugot ng lakas ng loob, kausapin ang puso, ang konsensya nito para magsalita. Kita nyo, mga kababayan, no? Siya yung nangangasiwa ng priority bills, tugmang-tugma talaga. Siya talaga ang pinakaano dito sa Pangulo na to. Tumutugma yan doon sa sinasabi na siya may na okay na yung 2 billion papunta po sa budget. Siya talaga, grabe, mga kababayan. Ito na talaga yun. Si Bersamin din daw ang nagbigay ng kay ko ng mga ipinasingit na proyekto mula umano sa Pangulo. Siyempre siya yung nangangasiwa Tinanggi ng Malacanang ng akusasyon. O, yun. Tinatanggi na lang yan, di ba, mga kababayan? Pero ito pa ang mga ebidensya. Ito pa ang mga ebidensya, kabayan. Na magdidiin talaga dito sa Pangulo. Ayan, no? Nakatendang tulay ang nadatna ni Public Works Chief Vince Dizon sa kanyang inspeksyon sa Ilocos Norte. Ang kontratista ng proyekto na iuugnay sa isang appointee ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Ang Ilocos Norte naman, na baluarte ni PBBM ang sinuyod ni Public Works Chief Vince Dizon ngayong Biyernes. Sa wakas, nagkaroon na rin ng visa at passport.
itong si Vince Dizon pumunta dyan sa baluarte ni ni Sandro Marcos III at ni Ferdinand Marcos II Jr. mga kababayan. Eto, napuntahan na rin ang lugar kung saan malinis nga ba mga kababayan? Wala nga bang issue tungkol sa mga project dito? Eto. Tumambad sa kalihim ang natenggang construction ng tulay. Ayun lang, tumambad na kaagad. Isa pa lang ito kabayan dahil ayon doon sa video ng isang vlogger na si Jesus Duque, napakarami nito. Pero isa pa lang ito, tumambad na kaagad kay Dizon. Tulay na ito ng Loing Mangitayag ng Barangay Cabaroan. 3 mga pundasyon lamang ang makikita sa site. Kaiba sa report ng DPWH na 90 hanggang 100% completion rate ng proyekto. Ilan pa nga sa mga pundasyon ay nilulumot na. Ayon kay Dizon, phase 1 pa lang ng proyekto ang natatapos. To complete sir, with time extension, mga 169 days. So mali yung sinasabi sa na napakatagal na nito. Bago lang to, 2025 lang to. Tama ba? So when did this start? Anong month last year? February 17, 2025. Nag-commence ng February 7. January 25. January po yan mga kababayan, 2025. Inumpisahan ha. Kaya natapos itong tama naman ang filing mo din. Ba't nagsaska? Tingnan nyo ha. January to July. Tapos na dapat yan. Pero anong nangyari dyan? Anong nangyari dyan? Tama naman ang filing mo din. Ba't nagsascour ka? River ba to? Nangangailangan pa raw ng karagdagang 20 million pesos ang lokal na pamahalaan para tuluyang matuldukan ang pagkakatenga nito. Lumagaki ba to? Nag-scour ka doon, no? Engineer? Actually, sir, Ba't may scouring ka doon? inano po, sir, yung... Tingnan nyo mga kababayan ha. 28 million, dalawa pa lang na poste yun. Di ba? Tapos nangangailangan pa raw ng 20 million, another. Matatapos na ba yun? Mukhang mas malaki pa yung ang gagasusin papunta dito sa kabila eh. Siguro perhaps mga 2 haligi din. Pagkatapos yung pundasyon, yung yung lapag pa ng tulay, ng kalsada. Kasi ito 28 million na eh. So sablay na naman kung titingnan natin Hydraulics reports po, sir. If ever man, sir, kung maganda lagyan ng slope protection post for... Hindi, ang problema nga, nakatenga siya eh. So wala ng pondo. So kailangan talaga dagdagan natin. Pero can we validate? It looks... Is 20 million enough for everything? Pati approach? Kita nyo? Hindi po ako engineer ha, pero siya mismo, si Dizon mismo nagtataka. Kaya na ba ito sa 20 million? Kasi mas maliit itong natapos kaysa sa tatapusin eh. Pero itong natapos na 20 million lang 28 million na. 28.46 million pesos ang halaga ng proyekto sa ilalim ng North Tech Builders Construction. Kita nyo? Iyan pala ay buong kabuuan talagang presyo niyan 28 million na. Pero ang nailagay pa lang 2 haligi. Supply na siyang pangatlo sa mga pinakamalaking kontratista ng pamahalaan since 2016. Sinasabing si Maribeth Salazar ang kontratista na siyang... Teka, kaya na naman tayo sa mga 2016 ito talagang nagbabalita rin eh. Pwede ba tigil-tigilan nyo na yung ito yung problema ko dito sa mga nagbabalita eh. Sa totoo lang wala naman na yan eh. Ngayon usapan nga 2025 eh. Para lang maikunik talaga sa mga Duterte 2016. Pakinggan nyo nga, naiinis ako eh. Hindi ko talaga maanon mga kababayan. 2025 nga eh. 46 million pesos ang halaga ng proyekto sa ilalim ng North Tech Builders Construction Supply na siyang pangatlo sa mga pinakamalaking kontratista ng pamahalaan since 2016. Sinasabing si Maribeth Salazar ang kontratista na siyang asawa ni Mayor Edwin Salazar at sister-in-law ni Eddie Guillen na siya namang appointee ni PBBM bilang pinuno ng National Irrigation Administration o NIA. Yun na mga kababayan. Kumunikta na kay Marcos Jr. Ano yan? Diba? Ang kontratista, mayor, appointed ni PBBM. Ano pa bang kailangan ninyo? Kuniktado na lahat Saang lugar? Sa lugar nila.
Sinong nagpatayo? Ang mayor, ang kontraktor, ang appointed ni PBBM. Alegasyong una na nilang pinabulaanan. Para sa agenda, Pabulaanan mo pa, kunik-konektado na nga lahat. Oh. Ito, pakinggan nyo maigi mga kababayan ha. ni Mayor Edwin Salazar at sister-in-law ni Eddie Guillen na siya namang appointee ni PBBM bilang pinuno ng National Irrigation Administration o NIA. Yan mga kababayan, I rest my case. Konektado sila lahat. Di ba? Konektado lahat. Baluarte na ng BBM. Nagkaroon na ng passport, visa itong si Dizon para marating yung lugar na yan ng baluarte ni Marcos Jr. at ni Charis. Ang tagal-tagal na. Tapos na yung ICI. Wala na yung ICI. Nasa ICU na. Saka palang nagpunta itong si Dizon para mag-imbestiga sa lugar ni BBM. Tanyo? Nakapanira na sila dun sa Davao. Pero ito yung wala namang sira, nanira sila dun sa Davao. Walang sira naman dun ng mga proyekto. Pero ito na may mga sira. Ito ngayon, wala na masyadong kasi kunti na lang ang magano, pero hindi. Kaming taong bayan, alam namin ang ginagawa ninyo. Ang problema na dito sa mga reporter, kahit papaano, kinakalawit pa rin nila yung 2016. Ay nako, alam naman nila ito na 2016 to 2022 kay Pangulong Duterte. Sabihin na lang natin, hindi perfecto at hindi lahat nabantayan, mayroon nakalusot, pero por 10% naman. Panahon na ni Marcos Jr. Naglabasan itong lahat. 2022 mismo si Diskaya ang nagsasabi na saka sila nag-boom ang kanilang negosyo. Bagamat 2012 pa sila, panahon pa ni Pinoy hanggang kay Duterte. Kay Duterte na ipit sila. Di sila nakapurma. Kailan sila nakapurma? 2022, 2025, panahon ni Marcos Jr. Yan ang pilit na pinagtatakpan ng lahat ng naratibo, mapa mainstream media, mapa social media. Salamat na lang na may katulad natin ng mga social media vlogger, na mga organic na sumusuporta sa mga Duterte. Bakit? Kasi nga, alam natin na ang pinagtatanggol ng mga Duterte ay tunay at totoong taong bayan. Dahil dyan, hindi yan mapapasibaluan mga kababayan. Plus si BP Inday, si Marcos Jr. naman ay minus. Kita nyo? Yan po ang magre-resulta, mga kababayan. Kahit gaano pa man katindi ang ginagawang panggigipit dito sa mag-amang Duterte. Magiging baliwala, maari, pansamantala, magtatagumpay sila, paunti-unti, di ba? Pero at the end of the day, papanig pa rin sa mga Duterte ang taong bayan at ang nasa tataas. Ako, kumbinsido ako, kabayan. Madali ko lang ito na pagkabit-kabit. Kasi nung una ko makarap sa Tatay Digong, ayan sa taas ko yung picture na yung video yan, no. Tinanggalan ko lang ng sound. Ayan din si BP Sara, nakausap ko rin. Ito si BP Inday, di ba? Nakausap ko diyan. Alam nyo, yan yung ni BP ni Tatay Digong na yan. Usapan namin na yan. Diyan ko talaga na-realize, napagtanto ko talaga na itong mga ito totoong tao. Hindi lang sila totoo sa kanilang salita, kundi totoo talaga ang kanilang pagkatao. At hindi mo ito masasabi dahil nambubula ka lang, dahil supporter ka. Hindi. Mararamdaman mo yan. At perhaps, ito ngayon ang nararamdaman itong plus 28%, plus 22%. At yun din naman ang nararamdaman dito kay Marcos ng minus 3, minus 5. Hindi na nga nadagdagan, na minusan pa. At napakalalaki ng minus sa kanya. Ibig sabihin, maaari pang mag times 3, mag times 5 itong nag-plus dito kay BP Inday Sara. Kasi plus and minus yan, kung na-minus doon sa kabila, mapupunta yan dito sa plus ni BP Inday Sara. Di ba mga kababayan? Dahil ang totoong aral dito, kahit ano pa man
ang ginagawang paninira, akusasyon at pambabagsak sa iyo. Mga masasamang itatapon sa iyo. Kung wala ka namang ginagawang mali at wala kang kasalanan, ang katotohanan ay laging mananaig laban sa kasinungalingan. Yan po ang paniniwala. At tulungan niyo po sana ako kung nakarating ka sa dulo ng video ito. Kabayan, ito na po ang matibay na ebidensya na ito pong si Marcos Jr. ay hindi po banal, kundi siya po ay balbal, siya po ay talagang totoong magnanakaw ayon po dito sa mga lumalabas na mga ebidensya. At sana maglakas ng loob si Bersamin. Umarap siya sa Blue Ribbon. Pumunta siya sa tamang venue ng magpapaimbestiga bago mahuli ang lahat. Bago mahuli ang lahat. Mga kababayan, BMR Channel, magpapasalamat ako muli sa inyo. Sana ituloy nyo lang po ang pagsuporta sa mga DDS vlogger dahil kami po rito, ang aming ginagawang pagsuporta ay wala pong hinihintay na kapalit. Kundi ang gusto lang po namin magkaroon ulit tayo ng payapa, magkaroon ulit tayo ng walang mga adik, magkaroon ulit tayo ng malasakit at maayos na gobyerno. At yan ay sa mga Duterte nating makakamit. Maraming salamat. Magkita-kita tayo sa sunod na mga uploads. Bye, mga kababayan.